Thank you. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa mga taong naririto, sumainyo nawa ang kapayapaan ng ating Diyos. Bago po tayo tuluyang magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Tayo pong lahat ay pumikit yung buko at manalangin. Let us pray ngayong umagang ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Lord, sa mga pagpapala mo na hindi namin mabilang. Salamat sa mga bagay na ginagawa mo sa buhay namin na hindi namin maunawaan. Salamat po, Lord, sa mga bagay na pilit mong pinauunawa sa bawat isa. Salamat, Lord, sa buhay mo na ibinigay mo sa amin para matanggap namin ang walang hanggang kalayaan at kaligtasan kasama ka. Hindi man kami karapat-dapat, pero pinili mo kaming lahat, Lord. Lord, ikaw po ang manguna sa lugar na to. Hipuin mo po ang kalagayan ng mga tao na naririto ngayon. Siyasatin mo po kami. Bigyan mo po kami ng knowledge and wisdom. Nang sa ganon, lahat ng salita na aming maririnig ay galing sa'yo. Gamitin mo akong lingkod mo. Itago mo po ako sa iyong likuran nang ikaw ang makita nila ng harapan. May baba ko nawa ang aking sarili nang sa ganon ikaw ang aking maitaas. Patawad po sa aming nagawang kasalanan. Lalo-lalo na po ako, Lord, patawad. At gagamitin mo ako. Lord, ingatan mo po kami ng iyong Santong Espiritu sa lugar na to. Huwag mo pong hayaan na maghari ang anumang gawa ng kaaway. Salamat po dahil alam po namin kikilos ka sa lugar na to. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Yan po. Kung meron po kayong Biblia, please open your Bible sa Gawa 12. Yan po. Ang pag-uusapan po natin is Gawa 12 verse 16 to 11. Pero ang pinaka-main verse po natin is Gawa 12:11. Hayaan niyo po akong pangunahang basahin ang talatang ito. Ang sabi po dito, sakalang niya nalaman na hindi pala ito panaginip lang. Sinabi niya, totoo pala talaga na ipinadala ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas niya ako sa kamay ni Herodes at sa lahat ng inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita. Wait lang po, hindi ko po makita eh. Ayan. So, nakikita po natin yung larawan. Ano po bang nakikita natin? Masarap ang tulog. Ayan. Naranasan na po ba natin yung ang sarap ng tulog mo, hindi mo maalala yung panaginip mo? Yung wala kang panaginip? Yung, alam po natin yung, kung titignan po natin, na kapag natulog tayo, yung smooth. Merong mga tao na nananaginip, iba't ibang klaseng panaginip. Meron dyan yung masamang panaginip. Di ba? Meron dyan yung nanaginip ng kamatayan, nanaginip ng sakit, natanggal yung ngipin. Yan yung mga sinasabing may explanation pa yung panaginip eh. Tapos, meron naman nanaginip na ang saya-saya. Tapos, merong nanaginip na tumulo yung luha mo sa sobrang saya mo, sa panaginip mo. Parang tears of joy. Yung meron namang panaginip na sobrang lungkot talaga kaya napaiyak ka. Pero sabi nga po, ang panaginip daw, kung titignan po natin, sabi po ang panaginip daw, ito raw po yung, kung ano daw po yung ginawa ng isang tao. Kung panatag ba ito, ibig sabihin, sabi nga po, kapag ang isang tao daw po na panatag,
hindi daw po talaga siya nananaginip. Kaya po dumarating sa puntong wala tayong panaginip na maalala eh. Kasi ibig sabihin daw po, panatag ang ating isipan. Pero kapag ang tao daw maraming pangamba, di ba, minsan, ba't ko kaya napanaginipan si ganito? Ba't ko kaya napanaginipan si ganon? Sasabihin natin na, ay magbe-birthday na pala siya. Pero ang totoo, alam ng katawan natin kung ano yung mangyayaring yon. Kaya po nananaginip tayo kasi ang panaginip ay bunga daw ng ginagawa ng tao. Ang panaginip ay bunga ng mga bagay na ginagawa at iniisip ng tao. Depende kung masaya, malungkot, o natatakot. Yan daw po ang panaginip. Kaya po ang pag-uusapan natin, kamusta ba ang iyong panaginip? Nakatulog ka ba ng maayos ngayong araw na to? Kaya po ang pag-uusapan natin ay maging malaya. Yan. Kasi daw po, kapag malaya ang isang tao, malaya ang tulog niya. Kaya nga po, dapat po ang tao pag natulog, ilang oras daw po ang tamang tulog ng isang tao? 8. Dapat daw po 8. Bakit po? Kasi po, ang tao daw po nakulang sa tulog. Pag kulang ka sa tulog, i-accommodate ng katawan mo yung susunod na tulog mo. Kaya nga raw po, ang taong hindi ganong nakakatulog, kulubot ang balat. Bakit po? Kasi po, sabi ko nga po before na ang tao daw pong natutulog ng alas 10 kasi daw po pag 10 o'clock ang balat ng tao nagpapalit ng texture. 'Di ba? Kaya nga po dapat ang mga kabataan kung gusto nyong maging lalong bagets kayo at di kayo tumanda, dapat lagi kayo natutulog na maaga. Para fresh. Pero paano ka makakatulog kung hindi ka malaya? Sabi nga po, dapat maging malaya tayo. Kaya po, ang pag-uusapan po natin ay yung Gawa 12, verse 1 to 25 po actually ito. Ano po ba yung nangyari dito? Ito po yung nakakulong si Pedro. Makikita po natin dito, ito yung panahon na inuusig ang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Ito pong panahon na to, ito po yung pinapatay si Santiago, na kapatid ni Juan, sa pamamagitan ng sibak. At ito rin po, nung nakita ni Herodes na masaya ang mga Hudyo sa nangyari, actually, hindi naman, yung mga Pariseyo ang nakita niyang masaya rito eh. Nung nakita niyang masaya yung mga Pariseyo, alam niyo po ba ginawa niya? Gusto niya pa ulit. Kaya ginawa niya, pinadampot niya si Pedro. Pinakulong niya at ipapapatay niya rin ito. Pero, hindi yun ang nangyari dahil hindi yun ang kalooban ng Diyos. Ano po ba yung nangyari dito? Kasi nung panahon na to ay pista ng tinapay na walang pampaalsa. Ibig sabihin, pista ng Paskwa. Kaya sabi niya, wag muna, bukas na. Ang gagawin kasi ni Herodes, ihaharap niya si Pedro sa mga tao, sa mga Hudyo. Kumbaga, inisip ni Herodes na kung anong ginawa kay Jesus, gagawin ko sa kanya. Tagasunod siya ni Kristo, gagawin ko sa kanya yon. Pero ano po? Hindi po yun ang nangyari. Hindi po yun ang kalooban ng Lord. Hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Pero yun po yung plano ni Herodes. Ginawa niya, pinakulong niya si Pedro. At yung pagkakakulong ni Pedro, matindi. Matitindi po yung bantay niya. Kasi ang pagkakakulong kay Pedro, binantayan siya ng 4 na grupo na may 4 na tiga-4. Ibig sabihin, doon pa lang sa unang may bantay na. Marami na. Ibig sabihin, sa susunod, meron pa ulit. Meron pa ulit. Ibig sabihin, ang ginawang bantay sa kanya, kung sa panahon natin ititignan o itatranslate sa panahon natin, ito po yung maximum security. Ibig sabihin, pag nilagay ka sa maximum security,
sa bilibid, ibig sabihin, drug lord ka, big time na talagang big time criminal, certified. Ganun po yung nasa maximum security. At yun po yung ginawa kay Pedro dito. Pero hindi nga po yun yung plano ng Diyos. Kaya po hindi yun yung hindi po yun yung nagtagumpay. Bakit po? Biruin niyo po, sa panahong ito, iniligtas si Pedro ng anghel. Natutulog lang siya, ginising, natanggal yung kadena. Tanikala nga po yung sabi, mas matindi yun eh. Kasi tanikala po, ginamit po yung word na tanikala dun sa sinapian ng demonyo. Ibig sabihin, makakapal na kadena po talaga yun. Ang ginawa po dito, nakatanikala, nakaano daw po si Pedro ng kadena, napatid yung kadena, bumukas yung pinto, dinaanan niya lang yung mga bantay. Ganun po yung nangyari dito. At ang nangyari pa po dito, pumunta siya sa bahay ni Maria. At dito sa bahay ni Maria, meron siyang katulong o kasama. Sino to? Si Roda. Natawa nga po ako, inisip ko si Roda, may pagkachismosa din to eh. Alam niyo kung bakit po? Nung kumatok si Pedro, syempre dahil galing ka sa kulungan, gabing-gabi, kumatok ka, sinabi niya, tao po, nabosesan ni Roda. Sabi dito, nabosesan niya si Pedro eh. Kapag ikaw nabosesan mo yung isang tao, kilala mo, anong gagawin mo? Kunyari po, kayo po, yung nanay nyo kumatok sa pinto, nabosesan nyo, anong gagawin nyo po? Pagbubuksan. Alam nyo po ba ginawa ni Roda? Hindi niya pinagbuksan. Tumakbo siya sa mga kapatiran at sinabi niya, "Uy, si Pedro kumakatok sa pinto." Ang sabi tuloy sa kanya, "Nahihibang ka na ba?" Nakakulong si Pedro eh. Nakakulong si Pedro tapos sasabihin mo, hindi, kumakatok. Kaya ginawa ng mga kapatiran, pumunta sa pinto, ang pagbukas nila, andun si Pedro. Nagulat sila na si Pedro na nakakulong. Kasi po, nung time na to, si Pedro ay pinananalangin nila, pinagpe-pray nila. Yan po ang kapangyarihan ng pananalangin. Kaya nga kapatid, ang buhay mo, kamusta ba yung prayer life mo? Kaya nga po magiging malaya ka at panatag ka kung ikaw ay may prayer life. Pagtungtong pa lang ng paa mo sa lupa, bago tumuntong yan, sana napanalangin mo na, Lord, lahat ng hihipuin ng kamay ko, ikaw po ang magpala. Lord, lahat ng pupuntahan ng paa ko, ikaw ang magdako sa tamang lugar. Napag-pray mo ba? Pero dito, pinag-pray si Pedro, kaya nangyari ang lahat. Dininig sila ng Diyos. Kaya nga po, anong ginawa rito? Galit na galit si Herodes. At nung time na to, pinahanap niya si Pedro. Nung hindi makita, alam niyo ginawa, pinapatay niya lahat ng bantay. At alam ni Herodes na may nangyari. Para hindi makalabas yung, kaya niya pinapatay yun eh. Para hindi makalabas yung nangyari dahil ang mga bantay ang nagpatotoo kung ano yung nasaksiyan nila. At nakita rito na sa sobrang takot ni Herodes, umalis siya. Umalis po si Herodes. Yun po yung nangyari. Si Herodes po ay nagtungo mula sa Judea, siya po ay nagtungo ng Cesarea. At doon na siya namirmihan, sabi po sa Bible. Doon na raw po siya namirmihan. Ibig sabihin, natakot siya. Nagkaroon siya ng takot. Bakit? Kasi may nangyari sa lugar na yun. Tandaan po natin, kung tayo ay malaya, alam natin na kung sino ang Diyos natin. Hindi tayo mangangamba. Dahil ang Diyos ang lalaban para sa atin. Ang Diyos ang
haharap sa ating mga kaaway. Yan ang ginawa niya kay Pedro. Pinakita rito na yan ang ginawa kay Pedro. Pero ano ba yung pinakikita ng Diyos sa buhay ni Herodes? Si Herodes ay hindi malaya. Nakakulong siya sa mundong ito. Bakit? Kasi po, si Herodes ay puno ng pagnanasa sa kapangyarihan. Pero yung hari na siya. Dahil nakita niyang masaya yung mga Hudyo, gusto niya pang mapaboran siya ng mga Hudyo. Kaya ginawa niya yun. Ibig sabihin, hinahangad niya na makuha niya yung loob ng lahat ng tao. Pero ano po yung ano dito? Ano po yung tinuturo sa atin ng Diyos sa buhay ni Herodes? Makikita natin na ang tao ay maraming mga bagay na tayo ay nakakulong. Ano ba yung mga nakakulong tayo? Sabi po dito, mga tao na nakakulong sa mundong ito. Actually, si Herodes kasi nakakulong siya sa mundong ito eh. Hinangad niya ang mundong ito eh. Sabi nga ng Panginoon, huwag mo nga rin ang mundong ito dahil ang kayamanan dito sa mundong ito, kinakain ng anay at kalawang. Pero ang kayamanan sa langit, ni minsan hindi masisira yan. Pero tignan natin, saan ba o paano ba tayo nakakulong? Baka mamaya nakakulong na rin tayo, hindi pa natin alam. Yan po. So, may mga bagay na nakakulong tayo. Number 1, nakakulong tayo sa kasalanan. Ayan po. Nakakulong tayo sa mga pagnanasa sa mundong ito. Nakakulong tayo sa mga bagay na inaasam-asam natin. Yung pagnanasa ng sobra, di ba, na halos hindi natin alam, nakakaisip na tayo ng masama sa ating kapwa. Gusto ko yun. Nagkakaroon ka na ng inggit. Kaya nga po, ito yung bagay na ano natin nakakulong tayo sa kasalanan. Kung minsan, nagiging sumbat na sa atin. Pansinin niyo po, yung kasalanan natin nung unang panahon pa, isusumbat sa atin. Sa mga mag-asawa po, kapag nag-aaway po kayo, di ba nire-recall po yung yung kasalanan nyo? Nasusumbat sa'yo, ikaw nga ano ka Di ba po? Kasi nakakulong tayo sa kasalanan, pero alam natin na pinalaya na tayo ng Diyos. Number 2, nakakulong tayo sa hinanakit at galit. Lagi pa rin tayong nagagalit, lagi pa rin tayong may hinanakit, kaya ang naiisip mo tuloy, lagi kang kawawa. Hindi ka kawawa. Kaya ang gawin mo, pumunta ka sa Diyos. Lagi kang may galit. Sa totoo lang, sabi ko nga po ang galit nakakapangit. Ilang beses ko na pong sinasabi yan, na kapag ikaw galit, ilang muscles ang gumagana. Sino pong nakakaalala? Kapag ikaw galit, ang gumagana po, 600, ilan po? 636 muscles. 636 muscles po ang gumagana. Pero kapag ikaw ay masaya, nakangiti lagi, ang gumagana sa iyong muscle ay 69 muscles. Sa mukha lang. Kaya nga po pag galit ka, di ba? Tumatanda ka. Tingnan niyo po yung mga stress. Tingnan niyo po yung pastor niyang gwapo. Joke lang po. Tingnan niyo po, di ba? Kapag lagi kang masaya, di ba? Pero sabi nga po kung hindi ka malaya, hindi ka magiging masaya. Kasi nakakulong ka Lagi kang may iniisip. Lagi mo kino-compare yung sarili mo sa ibang tao. Number 3, takot. Materialismo. Makikita natin, may takot tayo na maungusan ng iba. Ay, may cellphone siya, bago. Sana meron din ako nun. May ano siya? Ay, may laptop siya, sana ako rin. Ay, may kotse siya. Ay, may NMAX siya. Huwag kang mainggit.
Dahil alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Alam ng Diyos yung pangangailangan mo. Alam niya yung ano yung kailangan mo ngayon at kailangan mo bukas. Kaya nga sinabi niya, huwag mong problemahin ang araw ng bukas eh. Hayaan mong ang bukas na mamblema sa kanyang sarili dahil alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo ngayon. At yun lang ang ipoprovide niya today. Kaya nga po kung meron kang tindahan, huwag kang magtatanong, ito lang benta ko. Ba't ito lang benta ko? Kasi ngayon yung pangangailangan mo today. Ayan yung alam ng Diyos. Kaya, tingnan po natin, nakakulong tayo sa takot. Minsan merong mga tao na pinatatakbo ng takot sa heights, takot sa ano po bang mga dilim. Di ba po? Pero, sabi nga po ng Lord, huwag kang matakot. Kasama mo ako. Ang takot, hindi galing sa Diyos. Number 3, masamang karanasan. Ayan po yung lagi mo na lang iniisip yung mga masamang nangyari sa'yo. Ina-isolate mo na yung sarili mo. Ayoko na dito kasi hindi naman ako belong sa kanila dahil eto lang ako eh. Piling mo aping-api ka na. Mahirap lang ako eh. Mayayaman sila, hindi ako pwede. Ha? May sinabi ba sa Bible na ganun? Lahat tayo pantay-pantay. Huwag mo i-isolate yung sarili mo. Kaya ka nagkakaproblema kasi ina-isolate mo yung sarili mo. Hinihiwalay mo sa ibang tao. Kaya hindi ka masaya eh. Tapos sasabihin mo, sisisi mo yung ibang tao sa kaligayahan mo. Kaya hindi ka masaya dahil gusto mo laging nag-iisa ka. Kung gusto mo sumaya, makisalamuha ka. At piliin mo yung kasiyang pupuntahan mo Baka hayahay naman ng sobra yan. Yung saya, nakasama si Kristo. Dapat yun yung sayang pinipili natin. Number 3, kakulangan sa pera. Alam ko ito, maraming nakaka-relate po dito, di ba? Sino po dito may pera? Sino po dito mayaman? Okay tayo? Sino po dito mayaman? Amen, mayaman. Mayaman tayo. Bakit? Pinagkulang ka ba ng Diyos? Pinabayaan ka ba ng Diyos? Nagutom ka na ba ngayon? Dahil kung pinabayaan ka ng Diyos, patay ka na ngayon. Hindi naman Mayaman ka kasi mayaman ang Diyos mo. Diba? Kaya sabihin mo sa sarili mo, mayaman ako kasi mayaman yung Diyos ko. Diyos ko, kung may utang ako, huwag kang mag-alala, babayaran niya ng Diyos ko. Maghintay ka lang. Diba? Maghintay ka lang. Oo, gipit ako ngayon pero alam ko si Lord ang magpo-provide niyan. Kasi sa totoo lang, punong-puno ka ng pag-aalala eh. Di ba? Sasabihin mo, may tiwala ka kay Lord pero paglabas mo ng bahay mo, saan ako uutang? May tiwala ka kay Lord eh. Bakit sa tao ka nagtitiwala? Mayaman ang Diyos mo. Hey, mayaman ang Diyos mo. Siya may-ari ng mundo Pati nga buhay mo wala ngang sayo Dahil kahit yung buhay mo, kanya yan. Tandaan mo. Kaya huwag kang matakot, huwag kang mabahala sa pera. Dahil ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan po natin. Sunod, sakit ng katawan. Yan po. Maraming mga tao na dinadamdam yung sakit ng kanilang mga katawan. Nagiging dahilan na ayoko munang umano dyan kasi masama ang pakiramdam ko. Ayoko munang umano dyan kasi hindi maganda ang kalagayan ng katawan ko. Hey! Yung mga apostol, alam niyo po ba si Apostol Pablo? Nangaral siya sa mga Gentiles. Alam niyo ba kalagayan ng mata niya? Alam niyo po ba kalagayan ng mata ni Apostol Pablo? Kung ganong kalabo. Kaya nga meron siyang tagapagsulat Sino yung tagapagsulat niya? Sino yung tagapag-deliver niya? Kasi nga po, makikita natin na hindi maganda yung kalagayan niya, pero hindi naging dahilan yun para hindi siya maglingkod sa Diyos. Pero ang tao kasi, nagiging dahilan yung kalagayan ng katawan nila, yung sakit nila, para hindi maglingkod sa Diyos. Yung biyenan nga ni Rick Warren di ba? Nasa banig na ng karamdaman,
tumatayo pa. One more soul, Lord, one more soul. Nasa banig na ng karamdaman yun, ha? Humihingi pa siya ng isa pang kaluluwa para mailigtas niya. Eh ikaw, kamusta? Next, problema sa pamilya. May mga tao na nagiging dahilan din po yung problema sa pamilya. Na ayoko muna kasi may ano kami, ay, wag muna kayo mag-Bible study dito kasi nag-away kami ng mister ko eh. Teka, kaya wala yung kapayapaan sa bahay nyo kasi ayaw mong papasukin si Lord. Tapos sasabihin mo, bakit ang gulo-gulo ng buhay namin? Ayaw mo kasi papasukin si Lord sa bahay mo, kumakatok na eh. Katok na ng katok eh. Pag kumatok, pagbuksan mo na. Kaysa kaltukan ka ng Diyos. Ikaw na ang kaltukan. Tapos sasabihin mo ngayon, pag may problema ka, naku, pinabayaan na ako ni Lord. Kasi nga, kumakatok na siya eh. Ayaw mo pang papasukin. Kulit mo. Next po, bisyo o kinahuhumalingan. May mga bagay na nakakulong tayo sa bisyo. Hindi naman ako adik eh. Hindi lang po dun yun. Ano ba yung mga kinahuhumalingan natin? Kapag ang isang bagay daw, inaagaw na tayo sa Diyos, yun na yung kinahuhumalingan natin. Pagising mo sa umaga, dapat nagpe-pray ka na kagad. Pero anong ginagawa mo? Pagising ko sa umaga, asan yung cellphone ko? Ano bang update? Tapos po makikita natin, mas marami kang time sa paghawak ng cellphone, pero sa pagbukas ng Bible, kulang ka sa oras. Trabaho. Minsan, inaagaw na tayo ng trabaho natin. Teka lang, may trabaho ko, hindi ako makakapag-church. Teka lang may gagawin ako, hindi ako maglalaba ako, hindi ako makakapag-church. Teka lang po. Yan ay nagiging bisyo mo. Inaagaw ka na kay Lord. Inaagaw na yung oras mo. Wala ka ng panahon. Samantalang God created the world in 7 days. Tama po? Kasama po yung pahinga. Yan po yung problema natin eh. Hindi natin sinasama yung pahinga eh. Di ba? Sasabihin natin, 6 days lang. Kaya wala tayong time eh. Kasi hindi natin sinasama yung araw ng Sabat. Malinaw na sinabi yan. God created the world in 7 days kasi yung araw ng Sabat hindi pwedeng mawala. Alam niyo po ba sa panahon ng mga Jew, kapag ikaw hindi nakaka-attend ng Sabat, krimen na sa kanila yon. Binabato ka ng bato hanggang sa mamatay ka. Yun ang parusa sa mga taong hindi gumagalang sa araw ng pamamahinga. Dahil yun yung pinakamahalaga. Yun po yung pinakamahalaga nung time na yon. Kaya po, makikita po natin dito na kung minsan inaagaw na yung oras natin. Binigyan tayo ng isang araw ng Diyos para magpahinga. Ito nga, 1 oras lang o 2 oras pero hindi mo pa binibigyan ng oras. Nagiging dahilan pa yung trabaho mo. Nagiging dahilan pa yung trabaho mo para hindi ka makapag-church. Kapatid, isipin mo, kamusta ka? Sana okay ka lang. Pero sabi nga po, taong pinalaya ng Diyos sa mundong ito. Paano ba tayong pinalaya ng Diyos sa mundong ito? Makikita po natin, ang taong malaya sa mundong ito ay ang taong dapat naniniwala sa Diyos. Maniwala sa Diyos. 3 M po to maniwala sa Diyos. Bakit po? Makikita natin dito, kapag ikaw ay pinalaya,
may paniniwala ka sa Diyos. Bakit po? Sabi po dito, Gawa 12 verse 6 to 7, nung gabing bago iharap si Pedro sa paglilitis, natutulog siya. Nakagapos ang dalawang kadena sa pagitan ng dalawang sundalo. Meron bantay. Makikita po natin. Mayroon pang mga guwardyang nakabantay sa pintuan ng bilangguan. Nakita niyo po, grabe talaga, maximum tolerance yung ginawa kay Pedro dito. Criminal na criminals to. Security compound talaga, security compound, grabe. Makikita po natin dito. Pero ano yung pinakikita sa atin ng Diyos dito? Si Pedro, naniwala siya sa Diyos. Makikita natin dito na si Pedro naniwala sa Diyos. Bakit po? Biruin nyo, nakakulong ka, nakatulog ka pa ng maayos. Kaya malaya si Pedro talaga eh. Biruin mo, nakakulong ka, alam mo papatayin ka kinabukasan kasi yun yung plano ni Herodes eh. Pero nakatulog pa siya ng maayos. Ikaw ba, kamusta tulog mo, kapatid? Si Pedro, grabe, may pinagdadaanan dito pero nakatulog. Dahil alam ni Pedro na may gagawin ng Diyos sa buhay niya. Pinangawakan ni Pedro yun. Makikita natin, bakit dito si Pedro, talagang grabe yung tulog. Bakit hindi nag-aalala si Pedro? Look, tingnan natin maigi. Noong gabing bago iharap si Pedro sa paglilitis, natutulog siya. Natutulog. Malinaw po, natutulog siya. Nakagapos ang kamay, natutulog. Biruin mo, himbing na himbing pa. May problema si Pedro. Pero hinawakan ni Pedro, pinanghawakan ni Pedro ang pangako ng Diyos sa buhay niya. Bakit po? Sa tingin niyo, bakit pinanghawakan ni Pedro ang pangako ng Diyos? Biruin mo, sabi ni Herodes, papatayin na siya bukas ha. Hindi naniwala si Pedrong mamamatay siya bukas. Yun yung pinangawakan niya. Hindi siya mamamatay bukas. Alam niyo kung bakit? Pinangawakan niya yung sinabi ng Panginoon. Ano ba yung sabi ng Panginoon sa John 21, verse 18 to 19? Pedro, tandaan mo, pagtanda mo, iuunat, nung bata ka pa, sabi niya, Pedro, tandaan mo, nung bata ka pa, ikaw ang namimili ng damit mo. Pumupunta ka sa lugar na gusto mo. Pero pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga paa. Bibihisan ka ng iba, dadaling ka sa lugar na hindi mo gusto. Pinangawakan ni Pedro yun. Sabi ni Pedro, hindi pa ako matanda. Pinangawakan ni Pedro. Ikaw ba, pinangawakan mo ba yung salita ng Diyos? Pinangawakan mo ba yung pangako ng Diyos sa buhay mo? Si Pedro, pinangawakan niya rito. Pinangawakan niya na hindi pa ako mamamatay dahil ang sabi ng Panginoon, mamamatay ako, matanda na ako, bata pa ako. Nakita natin kung paano pinanghawakan ni Pedro yung pangako ng Diyos. Kaya nakatulog siya ng maayos eh. Kaya si Pedro dito, tulog na tulog. Alam niyo ba ginawa ng anghel dito? Kinalabit siya tatagiliran. Uy, gising. Tulog na tulog siya, malamang naghihilik pa to eh. Di ba? Pinangawakan niya na hindi pa ako mamamatay dahil ang pangako ng Diyos, pagtanda ko, iuunat ko yung paa ko. Alam ni Pedro na bata pa siya dito that time. Kaya po sa buhay natin, makikita natin, tayo ay puno ng pag-aalala. Bakit tayo nag-aalala? Kasi nga, nakakalungkot, Kristiyano ka na, hindi mo pa pinangahawakan ang pangako ng Diyos sa'yo. Ang ganda ng pangako ng Diyos. Kaya mo naman hindi alam yung pangako ng Diyos sa'yo kasi hindi ka nagbabasa ng Biblia. Sige nga, kamusta yung devotion life mo? Ano yung sabi sa'yo ngayon ni Lord? Kaya hindi mo mapanghawakan eh, dahil wala kang panghahawakan. Dahil hindi ka nagbasa. Kung nagbasa ka, may panghahawakan ka. Kamusta devotion life mo today? Ano sabi sa'yo ni Lord ngayon?
Tandaan po natin, araw-araw may gustong ipaalam ang Diyos sa atin. Paano? Magbasa ka ng Biblia. Basahin mo. Ang Bible, thousands of promise. Ilan lang sa mga pangako niya, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ano pa? Ang sabi niya, tandaan mo, kasama mo ako hanggang katapusan ng mundo. Pero ano nangyayari? Sinasama mo lang si Lord hanggang katapusan ng buwan. Kapag bayaran ng utang, ng bills. Dapat hindi. Dapat, everyday, kasama mo si Lord. Pinangahawakan mo yung pangako niya. Paano mong pangahawakan? Basahin mo yung Bible para may panghawakan ka talaga. Nasabi ni Lord sa akin, ganito eh. Di ba? Di ka kasi nagbabasa, kaya wala ka mapanghawakan. Kaya nakakapit ka lang sa hangin. Sabi dito, walang ano-ano'y biglang nagliwanag, pansinin po natin, biglang nagliwanag sa loob ng bilangguan at nagpakita ang isang anghel ng Panginoon. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro para magising at sinabi, dali, bumangon ka at natanggal ang mga kadena sa kanyang mga kamay. Tignan po natin, nung ginising si Pedro, nag-response agad si Pedro. Dali, bumangon ka ikaw. Matagal ka nang ginigising ni Lord eh. Tulog na tulog ka pa rin eh, tululaway ka pa eh, kaya yung unan mo, ang dami tuloy mapa. Ginigising ka na ni Lord, nak, gising na. Ito yung gusto ko sa'yo mangyari oh. Ito yung plano ko sa'yo oh. Si Pedro ginising, saglit lang. Tinapik ng Lord. Tayo nga eh, may problema na tayo, tapik na si Lord, ayaw pa rin natin pansinin. Lord, saglit lang, may kausap ako, Lord. Baka ganun yung ginagawa mo eh. Sinasabi na, nak, ito yung gagawin mo, nak. Teka lang Lord, may ginagawa pa ako, kakausapin ko muna tong ano. Wag ganun. Pag dinapikan ni Lord, pray. Manalangin ka. Kasi may gagawin siyang mas magandang plano kaysa sa plano mo. Yun yung gusto ni Lord. Number 2, sabi po, nagtiwala sa Diyos. Dapat daw po bilang isang malaya or gusto nating maging malaya, magtiwala tayo sa Diyos. Paano po ba yung pagtitiwala sa Diyos? Sabi po dito, sinabi ng anghel, magdamit ka at magsandalyas at ginawa nga iyon ni Pedro. Sinabi pa ng anghel sa kanya, magbalabal ka at sumunod sa akin. At sumunod nga siya sa anghel palabas sa bilangguan. Hindi alam ni Pedro kung totoo ang nangyayari. Ang akala niya ay panaginip lang iyon. Nananaginip lang siya. So, makikita po natin na dito sa pangyayaring ito, makikita po natin na yung pagsunod ni Pedro. Kung tayo nagtitiwala sa Diyos, susundin natin ang kanyang mga kagustuhan. Hindi ka na nag-aalinlangan. No doubt. Lord, ito gusto mo eh. Di ba po? Sumunod ka sa Diyos. Hindi sa sarili mong kagustuhan. Nakakalungkot kasi, maraming mga Kristiyano, si Lord pa ang pinasusunod, hindi sila ang sumusunod. Sorry to say this mga kabataan, maraming mga kabataan, ay nako, iwiwin ko yan. Ang tagal na, dapat na-win mo na noon pa yan. Di ba? Sasabihin mo, ay iwiwin ko to. Dahil gusto mo siya, iwiwin mo siya. Teka lang, baka magaya ka kay Solomon. Ikaw ang nahatak, imbis na ikaw ang humatak. Pero dito, tingnan nyo,
Sinabi ng anghel, magdamit ka. Anong ginawa ni Pedro? Nagdamit. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Na teka lang, ano po bang gagawin ko? Bakit ako magdadamit? Anong gagawin ko? Saan ba tayo pupunta? Pero ang nangyayari kasi sa atin, pag tinanong, sige magdamit ka, alis tayo. Saan tayo pupunta? Yan yung nature ng tao eh. Daming tanong eh. Kailangan may proof pa eh. Trust issue? Teka, malinaw dito. Nung sinabi ng anghel kay Pedro na magdamit ka, sumunod si Pedro. Magsandalyas ka, sinunod ni Pedro. Magbalabal ka, sinunod ni Pedro. Wala nang alinlangan. At bilang mga Kristiyano na pinasusunod ng Diyos, pag sinabi ng Diyos na sumunod ka sa akin, sumunod ka sa akin. Hindi na tayo dapat nagdadalawang isip. Di ba po? Paano ka susunod sa Diyos? Hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Hindi mo talaga alam yung utos. Napakahalaga ng Biblia. Sobrang halaga ng Biblia. Kaya maraming taong naliligaw dahil hindi nagbabasa ng Biblia. At ang pagbabasa ng Biblia, hindi verse by verse. Kaya po, kapag verse lang yan, binasa mong yan, maliligaw ka. Dapat, pag magbabasa ka ng Bible, buong konteksto. Mula verse 1 hanggang sa last. Para alam mo kung ano yung nangyari. Hindi yung isang verse na lang. At tandaan po natin, hayaan po natin ang Scripture ang mag-interpret sa kanyang sarili. Hindi po tayo ang mag-i-interpret. Nasasabihin natin, sinungaling ang Diyos. Hindi sinungaling ang Diyos. Walang sinabi sa Bible na nagsinungaling ang Diyos. Dahil ang Diyos ay tapat. Kaya nga po yung salitang tapat, baligtarin mo man, tapat pa rin eh. Kaya nga malinaw sinabi sa Bible, tapat ang tumawag sa atin. Hindi sinungaling. Kaya para hindi tayo maligwak sa ibang katuruan, magbasa tayo ng Bible. Nang maunawaan natin, napakahalaga yung Bible reading. Para makilala mo kung sino ang Diyos sa buhay natin. Malinaw po dito, sinabi dito, magdamit ka. Sa totoo lang sa Bible, sinabi sa Hebrews yung kasuotan o baluti eh. Di ba po? Ano po ba yung baluti? Yung helmet ng kaligtasan. Suot-suot mo ba? May sandalyas yan, may sinturon yan. Suot-suot mo ba? Pero dapat bilang Kristiyano, suot natin yung mga baluting yun. Sa paglalakbay, kung saan man tayo mapunta. Next po. Manampalataya sa Diyos. Sabi po dito sa Gawa 12:10, dinaanan lang nila ang una at ang pangalawang grupo ng mga gwardiya. Pagdating nila sa pintuan, bakal na patungo sa loob ng lungsod, kusa iyong bumukas. Tignan niyo po, kusa iyong bumukas. At lumabas sila agad. Paglampas nila sa isang kalye, bigla na lang siyang iniwan ng anghel. Ibig sabihin, payapa na. Alam na ng anghel na safe na si Pedro. Kaya iniwan na siya ng anghel. Manampalataya ka sa kayang gawin ng Diyos. Bakit po? Kung may pananampalataya ka sa Diyos, ang lahat ng problema mo sa buhay, lahat ng balakit, sabi nga po dito, lahat ng balakit ay napagdadaanan natin ay pagtatagumpayan natin. Makikita po natin dito si Pedro, nilampasan lang. Yung mga balakit, yung mga sundalo, nilampasan lang niya. Ganon din po sa buhay natin. Kung may pananampalataya tayo sa Diyos, lahat ng problema natin, lalampasan lang natin yan. The problem is,
Nawawalan tayo ng pananampalataya sa Diyos. Kaya ang nangyayari, tinatambayan mo. Tinatambayan mo eh. Huwag mong tambayan yan. Daanan mo lang yan. Tingnan niyo si Pedro, dinaanan niya lahat. Hindi siya sa tumingin na, hindi ko kaya yan. Kaya mo. Ang problema kasi ng tao, kapag yung problema natin, tinutuwid na tayo ng Lord, hindi ko kaya to, Lord. Kaya mo. Dahil bibigyan ka ng pag-asa ng Diyos na kayanin ang lahat ng yan. Sabi nga niya sa Bible, di ba, hindi ka susubukin ayon sa. Susubukin ka niya ayon sa kakayanan mo. Kaya lahat ng problemang dumaan sa'yo, pinagtagumpayan na ng iba yan. Tapos ikaw sasabihin mo, hindi mo kaya? Si Pedro nga, nilampasan lang niya. Ikaw, kamusta ba ang mga problema mo sa buhay? Kaya mo bang lampasan? O hihintuan mo? Susukuan mo? Tandaan po natin, dapat lampasan natin. For our conclusion po. Sabi po dito, Gawa 12 verse 11. Sakalang niya nalaman na hindi pala ito panaginip lang. Sinabi niya, totoo pala talaga na ipinadala ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas niya ako sa kamay ni Herodes at sa lahat ng inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Pinakita rito na na-amaze si Peter sa ginawa ng Diyos. Bakit po? Pinakita rito na nagulat na lang siya, hindi pala panaginip to. Di ba minsan dumarating sa punto tayo, di ba nagugulat tayo na, grabe, galing mo Lord, natapos ko tong problemang to. Grabe Lord, ang galing mo, nakapasa ko. Minsan, ang problema sa atin tayo, sarili natin Sinasabi natin, ang galing ko. Teka, hindi mo galing yan. Galing ng Diyos yan. Pinagpala ka lang niya dahil alam niya yung pangangailangan mo. Kaya po, makikita po natin na ang buhay ng taong may tiwala sa Diyos ay tandaan po natin, ang buhay ng tao na may tiwala sa Diyos ay laging nagtatagumpay. Laging may pananagumpay. Victory. Kasi yan ang plano ng Diyos. Paiingatan ka niya. Hindi ka niya hayaang mapahamak. Oo, may problema ka ngayon kasi may ituturo si Lord sa'yo. Kasi minsan makulit ka. Kaya inaalaw ni Lord yung problema sa buhay natin. Hindi galing sa Diyos ang problema natin. Ang galing sa Diyos yung solusyon sa mga problema natin. Kasi ang tinitignan natin, yung problema, hindi yung solusyon. Kaya nga po, ano yung bagay na dapat nating tandaan? 3 M yan. Sabi nga po, 3 M. Maniwala sa Diyos, magtiwala sa Diyos, at manampalataya sa Diyos. Tandaan po natin, kung tayo po ay nagtitiwala at nananampalataya sa Diyos, makikita po natin yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya po, panoorin po natin yung isang testimony ng isang artista na nagngangalang Roxanne Ginoo ng ABS-CBN. Talento po siya ng ABS-CBN, pero tingnan natin kung ano yung joy na binigay sa kanya nung siya ay nagtiwala sa Diyos. Paano niya binahagi ito sa kanyang pamilya? At ngayon, ibinabahagi niya, nagiging testimony siya sa maraming tao. Let's play the video po. Tanungin kita ngayon, what makes you happy? Si Lord ang nagbibigay ng happiness and peace sa akin sa ngayon. So pag meron yun, damay ang pamilya mo. Kasi andun ang contentment, ang joy, iba ang joy sa happiness, di ba? Yes. Joy. Ano ang joy para sa'yo? Ano ang happiness? Ang happiness, parang feeling ko temporary lang. Nakukuha mo sa material, sa mga konting pasyal-pasyal. Ang joy nasa puso. Kahit wala lahat yun, pero andyan si Lord, andyan ang buong pamilya mo, presence ng pamilya mo, binibigay niya yung sapat para sa'yo. Kontento ka na.
Di ba po? Ayan po. So makikita natin sa buhay ni Roxanne Ginoo, pinakita dito yung contentment. Wala ka nang hahanapin. Sa totoo lang, kaya ka naghahanap? Kasi ang tinitignan mo yung kulang. Hindi mo tinitignan kung ano meron ka ngayon. Tandaan mo, hindi ka pinagkulang ng Diyos. Hindi ka niya pinabayaan. Hindi ka niya iniwan. Lagi natin siyang kasama. Napakagandang pakinggan nung mensahe ngayon. Pero napakasarap kung maipamumuhay natin ang lahat ng ating mga narinig ngayong umagang ito. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patawad po kung sa mga oras na may problema kami, hindi ka namin tinatawagan, hindi namin sinasangguni sa iyo lahat ng mga bagay na nararanasan namin, nararamdaman namin. Lord, patawad kung hindi kami nakokontento sa mga biyaya at pagpapala mo sa buhay naming lahat. Salamat, Lord, dahil ngayong umagang ito pinaunawa mo sa amin yung halagang yun. Patawad po. Dahil hindi kami nakontento na binigay mo yung buhay mo para sa aming lahat. Na namatay ka, nagsakripisyo ka para sa aming lahat. Lord, sa mga oras na to, Ikaw po, Panginoon, na nakakatalos ng kalagayan ng bawat kapatiran na naririto. Hindi ko alam yung kabigatan na kanilang pinagdadaanan. Hindi ko alam yung pagod. Sa mga oras na sukong-suko na, Panginoon, hindi ko alam kung paano nila dinadala. But Lord, sa mga oras na to, salamat dahil alam namin na yung kabigatan na nararanasan namin ay sa'yo lang namin dapat ipagkatiwala. Salamat, Lord, dahil hindi ka nagkulang. Hindi mo kami pinabayaan. Lagi mo kaming pinagyayabong. Lord, salamat po muli sa mga mensaheng pinaranas mo sa lugar na to. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa bawat kapatiran na naririto. Salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.